Hello, what's up mga kapare ko? In this video, pag-uusapan natin yung malupit na game booster na most requested video ninyo ngayon. So ito nga yung nanalo sa pool natin na tinanong ko kayo ng kagabi at ito yung nanalo ngayon mga kapare ko. Kaya ngayon ko rin gagawin yung video. Anyway, in this video mga kapare ko, pag-uusapan natin itong malupit na features at yung pinagmamalaki na optimization features ng application na to na ipapaliwanag ko mamaya. Kaya kung gusto ninyong malaman kung ano nga ba itong application at new game booster natin, pag-uusapan natin yan pagkatapos ang intro. Let's go! So yun na nga mga pare ko, yung tinutukoy kong game booster kanina na i-features natin sa video na to mga pare ko ay tinatawag na Core Booster. Which is si Core Booster mga pare ko ay madadownload yung free version niya sa Google Play Store. Just search Core Booster. Kung gusto nyo namang i-download mga kapare ko yung kanyang pro version, free, i-link in the description kasi mas maraming features na pwede kayo ma-unlock using the pro version. Pwede nyo i-click yan guys, yung link dyan sa description. Pero meron dyang mechanics sa pag-download ng mga files natin. Kaya make sure guys, sa panoodin nyo muna yun, lalo na kung bago pa lang kayo magda-download ng mga files ko. And then guys, meron din nga pala tayo dito na maaaring maging problema kayo or kung magkaroon man kayo ng tinatawag na parsing error, pwede nyo rin panoodin yung video sa ilalim which is kung paano ayusin yung mga ganyan. Kasi most common problem yan sa mga APK. Pero sa tingin ko naman wala naman kayo magiging problema dahil chinek ko yung application, supported naman sa lahat ng devices. Pero kung magkakaroon naman or baka sakali lang naman na magkaroon ng problema, panoodin nyo yung tutorial na nandyan sa ilalim ng download link. So yeah, panoodin nyo lang yung mga pare ko. Anyway, ngayon magsimula na tayo. So itong si Core Booster mga pare ko, meron siyang feature. So sa akin ang ginawa ko dito mga pare ko ay nireset ko muna siya, kinler data. So nagamit ko na to guys almost 3 days at napakaganda ng performance niya. Papakita ko sa inyo mga pare ko yung kanyang mismong actual effect habang ginagamit natin sa Mobile Legends mamaya. So papakita ko sa inyo mga pare ko. Ngayon, next muna natin to. Kailangan natin accept na yung mga agreement dito. And yung activate auto boost, yung mga ganyan. So assurance dito mga pare ko, makikita na ninyo mismo dito yung status ng phone ninyo. Assurance guys, yung aking RAM status is bad. Ibig sabihin, huwag kayong maglalaro mga pare ko kung yung status ng RAM ninyo is bad. So para naman maging good yung status yung mga pare ko, napakadali na kailangan nyo gawin, just restart. Pero bago yon, pag-usapan muna natin yung features niya bago tayo dumako dyan sa RAM. Una-una mga pare ko, meron siya ditong features which is meron siya tinatawag na optimization features. Ito yung pinaka gusto ko sa kanya mga pare ko kasi yung iba hindi naiisip yung tinatawag na optimization. Pagdating kasi sa mga game booster, ang iba kasing game booster na mga na features natin, meron din naman silang optimization pero bihira lang. Pero sa mga gantong application, yung mga ganda mga pare ko, dahil hindi nila masyadong ini-stress yung CPU natin, yung GPU natin, at the point na bigla na lang talagang maglalag yung phone natin kasi nga sobrang stress na doon sa mga graphics rendering, and syempre doon sa mga skill at saka mga effects na sobrang daming animation. Doon kasi nagkakaroon talaga ng pinaka madaming cost ng paglalag. May stutter, may FPS drop. Diyan talaga sa mga cases na yan. Kaya kung kayo yung mga gusto gumamit ng mga tinatawag na graphics enhancer application, pwede rin naman, pero wala naman akong sinasabi na mali. Pero in terms of optimization kasi, yung mga kabuti sa device ninyo, mas maganda guys na fully optimized yan. Kaya ilang beses ko na rin sinasabi sa video yung optimization settings, yung gaming settings, yung pagpapaganda ng graphics, kahit na naka-potato graphics man siya, naturo ko na yung lahat guys sa video. Kung hindi nyo pa napapalit, pwede nyo pa na din. Anyway, ngayon simulan na natin dito. Medyo napahaba yung intro natin. So dito guys sa games, kailangan muna natin mag-add ng games. Click lang natin yung add button. Okay, then hanapin nyo dito yung next game na gusto nyo i-add. So sa akin, yung automatically na naka-add is yung ating Mobile Legends. So in-add ko si Call of Duty. So remove muna natin itong mga to guys. May mga nasama, category ng game. And then dito guys, yung kanyang unang features na nakita nyo kanina, which is yung monitoring nila na tinatawag na RAM status. Assurance guys, yung RAM status ko is bad. Makikita ninyo naman dito kasi out of 2642 MB, meron na nagamit ko na yung 1901 MB. It means mga pare ko 71% ng RAM ko is nagamit ko na, at kung maglalaro man ako ng game, napaka-VAD nun. So ito guys, itong status na VAD, good or efficient is makikita nyo lang to mga pare ko sa tinatawag na game category. Ang ibig sabihin mga kapare ko, itong bad status na to is bad siya if maglalaro kayo ng games. Pero kung kayo lang naman yung magbabrowse, manonood ng Facebook or kaya manonood ng Netflix, okay lang yon. Kasi nga, kagaya na sinabi ko, itong Core Booster Pro ay pang
mismong gaming. Kaya nga tinawag siyang game booster, diba? Makes sense naman. So, ang ibig sabihin mga pare ko, itong RAM status sa tinatawag na VAT, ang ibig sabihin nun, pang game lang siya. So, wag nyo muna yung aalalahanin. So, ngayon, next naman, kailangan nyo lang i-click yung extra feature. Sa extra feature mga kapare ko, may makikita kayo ditong FPS monitor. So, recommended ko mga pare ko na wag nyo tong i-on, lalo na kung yung inyong CPU at saka RAM ninyo sobrang baba mga kapare ko, no? Kasi imbes na makatulong to mga kapare ko, mas bababa pa yan. Pero kung kayo naman yung may mga gandang RAM, kasi kinakailangan kasi ng RAM ng application na to, lalo na kung i-on mo yung extra features niya, which is tinatawag na FPS booster or FPS monitor, ang mangyayari dyan mga pare ko, magkukonsume pa siya ng RAM na pwede pang makaagaw dun sa game nilalaro mo, which is maaari pang mag-lag yung game. So ayun naman natin mangyari yun, kaya not recommended talaga na gamitin nyo to. Sa baba naman nun is yung crosshair nya. So kung naglalaro kayo ng alam nyo na ibig ko sabihin dito. So ngayon naman dito sa device power, mga pare ko, dito nyo makikita yung battery capacity ninyo, yung init, yung temperatures nya, status, at saka yung inyong device info, show and see. So show and see guys, ang gamit ko ngayon is Realme 5 at yan din yung gagamitin natin mamaya sa highlights. So kapag kinilik nyo guys yung sa settings, click nyo yung settings na. So dito sa settings mga kapare ko, meron dito ang team mode, which is pwede mo siyang i-dark mode or dark theme. So dito ang kinakailangan nyo lang i-turn on is yung ating game boosting shortcut. So ito yung game boosting shortcut mga kapare ko, ito makikita ninyo dito. So ayan lang yung kailangan yung i-turn on. And meron din dito isang features na gagana lang sa mga rooted devices. So kung rooted yung device mo, pwede mong i-on yung hardware accelerating. So pwede mo siyang i-on. Pero kung hindi nga kagaya ng atin at hindi ko naman recommended na mag-root kayo, wag nyo na siyang i-turn on. Kasi hindi nyo rin naman mati-turn on kung hindi kayo rooted. Ngayon, kapag na-on nyo na yung shortcut, click nyo lang yung shortcut and din dito tayo magla-launch ng game. So ngayon, ang animation ng pagla-launch ng game napakaangas. Pero sa case ninyo mga pare ko, yung auto boost games ay hindi pa yan naka-turn on. So kailangan nyo lang siyang i-switch on yan mga pare ko. Dapat naka-switch on yan. And then, pwede na kayo ngayon mag-play ng kahit anong game. So ngayon guys, gagawan natin ng example is yung ating Mobile Legends. So ngayon, maglalaro tayo doon. Ipapakita ko sa inyo yan in the next clip. So ganito nyo lang siya i-open. Yan, tapos click nyo yung boost it now. And then automatically magbo-boost na siya. Yan, as you can see. And then magsisimula na siya mag-rotate. So dito mga pare ko, puputulin ko na yung clip at ipapakita ko na lang mismo doon sa loob ng ating YouTube video. Let's go! So ayun mga pare ko, nandito na tayo ngayon sa ating Mobile Legends and Realme 5 yung gamit natin dito. So ito yung indicator guys na gumagana yung application yan, as you can see. Yung core booster na notification yan. So ngayon guys, puputulin ko na dito ay napapflash ko na yung highlights. Let's go! So yun na nga mga pare ko, nandito na tayo sa game. So dito ko na ni-resume yung video para hindi na masyadong matagal. And as you can see mga pare ko, look at our graphics quality mga pare ko. Ano? Show and see. Partida guys, naka ultra graphics pa ang settings ko niyan pero hindi ako naglalag. So para sa mga nagtatanong lagi ng phone ko guys, Realme 5 po yung Android brand ng ating phone, okay? So as you can see guys, so sobrang smooth, walang lag, and naka ultra graphics pa yung settings ko dyan. And based naman sa performance niya mga pare ko, assurance na nakikita ninyo, sobrang effective niya sa Realme 5. At saka doon sa mga phone, nakagaya ko yung specs like 3GB RAM and meron lang ding mababang processor. So yun yung maganda sa kanya mga kapare ko, and assurance no, kahit na naka ultra graphics tayo dito, no lag and smooth na smooth pa rin. So kung gusto niyo na to gamitin mga pare ko, yung link naman ng mismong full na pro version ng ating core booster is nandyan, link in the description. So i-download yun na lang mga pare ko. As you can see, sobrang smooth niya. So dito ko na rin tatapusin yung video mga pare ko para hindi na rin tayo matagalan at magamit nyo na yung game booster ng mas maayos at syempre mas matagal. So this is the highlights lang naman mga pare ko para mapatunayan na sobrang smooth talaga ng game booster na to. Ngayon mga pare ko, yun lang. Peace out. Let's go.